everyone. Let's look at the past and live the present with a sip of wine here on Rewind. And isa talaga sa mga tumatak na teleserye ng ABS-CBN ang pag-uusapan natin ngayon at yan ang first fashion serye na sinasabing ang bumago sa bihis ng primetime, di ba? Ang Magkaribal. And ako, I cannot deny personally, ito pa rin ang number one favorite na teleserye ko. Walang makakatalo until now. Last year, we had an episode about the making of Magkaribal from the point of view of its head writer naman, si G3 San Diego. And ang dami nating natutunan kasi it's actually one of the most listened episodes of our podcast. Kaya naman, as we celebrate our anniversary season, gawa naman tayo ng parang director Scott naman ng Magkaribal episode natin by deep diving into the direction side of the show, kung paano ginawa ang mga eksena, kamusta ang set, and other interesting trivia about Magkaribal. So, pag-usapan na natin ang Magkaribal from the point of view of its director. Let's welcome on Rewind, Direk Noel Naval. Hello, Direk! Hello. Hello, everyone. Direk, first of all, thank you so much for saying yes sa paggawa natin ng episode at sa pagtsikahan natin tungkol sa Magkaribal. Kahit ang tagal na, di ba? Yes, nagulat nga ako eh. Kala ko ibang topic. Magkaribal pala. Magkaribal pa rin. Naalala ko lang direct kasi di ba tayo ngayon lagi magka-exchange dati on Twitter about pag nagde-tweet Yes. tungkol sa shows, ganyan. So thank you so much, direct. Finally, yung mga chikahan natin online, eto na, magiging totoo. Yes, no problem. Ikaw pa ba? Salamat po. Pero syempre, bago natin puntahan ng Magkaribal, ano muna, kumbaga short background or short kwento lang direct, kung paano po ba kayo nagsimula sa industry before becoming the director of Magkaribal? From the beginning ba? Anyway, dati akong writer ako for documentaries for a government agency. And then after that, nag-ano ako, production manager sa Wow. isang drama show. It's a drama anthology. And then nawala yung production designer namin at that time. As a production manager, kasi old school kami eh. Multitasking kami. Ako yung bumibili, ako yung naghahanap ng locations. Ako na rin yung locations manager. At the same time, since I handle the money, the finances of the show, ako ang bumibili ng mga props and costumes for the show, 'di ba? For the said episode. Mhm. So one time nawala yung aming production designer. Sabi nung producer namin, "Oh, ikaw na lang mag-production design." Sabi, "Total ikaw naman din ang bumili ng mga props and costumes." Sabi ko, "Oh, sige." So I have to 'di ba? To what do you call that? To take the place of our production designer who was Mhm. sick at that time. So from then on, nagustuhan nila yung work ko as a production designer. So kinuha na nila ako na production designer. So for the longest time, I've been a production designer hanggang for television, and then napunta ako sa movies. Some of the movies that I did production design for was Anak of Vilma and Claudine, Kailangan Kita of Claudine and Aga. Of course, the iconic Got to Believe with Rico Yan and Claudine, yung look ni Claudine doon sa aking Yes. pati yung Kailangan Kita. And other movies pa, yon. So from there, after doing production design for Star Cinema, uh, yung last ko as a production designer was Milan with Claudine and Piolo. Tapos, sinabihan ako ni Direk Olive, which is one of my mentors. Sabi niya, "Oh, Noel, kaya mo na mag-direct." Sabi niya, "Can you direct uh, uh, a scene in Milan?" So, so biglaan yon. So sabi niya, "Sige, Mhm. direct this scene." So pinadirect niya sabi ko, "Ha?" Instantly sabi niya, "Yeah, sige na, i-direct mo na yan." So pinadirect niya sa akin isang eksena sa Milan, and then it became three sequences na pinadirect niya sa akin sa Milan. And then after that, Wow. sabi niya, "Kaya mo na." Sabi niya, "Ikaw na ang gumawa ng music video ng Milan." So yung music video, ako nang gumawa. So that was my very first directorial assignment Mhm. na full yung bali the music video of the movie Milan. And then after that,
gumawa pa ako ng mga ibang music videos with Gary V, Sarah G. Yan, sila Jed Madela. Yan, nagawa ko na rin. Even Eric Santos. And then after that, sabi nila, pwede ka na mag-MMK. So, Mm. Yes. first directorial ko in drama was MMK talaga. Yeah. Mm-hmm. So from then Yeah. on, dire-diretso. Bago nga kayo direct magkaribal talaga, di ba? Mostly MMK episodes talaga ang ginagawa Yes. ninyo for Mm-mm. TV. Yes, yes. Direct, tama ba? Kayo rin ang nag-direct nung The Ann and Oyo show, May Minamahal. Yes, oo. I'm one of the directors of May Mm-hmm. Minamahal. So yun ang first And official niya na teleserye ba? ang first ko is actually Cristala. With Ah, with Juday. Juday. Mm. Yes. Yung famous scene ni Juday at saka ni Ryan Agoncillo sa rooftop na kissing scene, ako yung Yeah. direct noon. Na Mm-hmm. napag ako ni Tito Alfie. Actually, it was a joke yung paggalit niya sa akin. Sabi, ikaw talaga, pinalik mo si Juday. So, mm-hmm. yun. Yun yung actually very first ko, Cristala. Mm-hmm. Then, napunta na nga sa Magkaribal years later. Yes. Then, kaya ba nawala din kayo, di ba parang nawala kayo for a time direct ng MMK kasi dahil nakafocus na kayo in doing teleseries? Yeah, so kasi ako yung type of director na ayokong dala-dalawa yung ginagawa ko. So kaysa-isa Mm-hmm. para nakaka-focus ako. So if it's MMK, MMK lang muna. Kung teleserye, teleserye. Kung movie, movie, gano'n. Mm-hmm. Hindi ko And then, kaya dala-dalawang projects at a time. sabay-sabay. Mm-mm. Correct. And then, eto na direct, of course, Magkaribal. Magkariba. 2010, dumating na ang Magkaribal. So, ano direct ini-offer or inassign sa inyo to do the show? Would you Mm-mm. remember? Actually, kasi, paano nga ba yun? Kailangan naming gawan si Gretchen, ang unang ang first doon sa, uh, what do you call this? Na sinabi sa akin, sabi, igawa natin si Gretchen ng comeback. Sabi ko, sige. So before yung Gretchen na inire-launch sa Magkaribal, gumawa muna kami ni Gretchen ng MMK. Mm-hmm. This was the first na super dramatic episode of Gretchen for MMK with Philip Salvador. Yung years before pa, yung parang first No, it's just Saturday, ano? Mm-hmm. months before lang. Ah, Diba? aba. Yeah, yeah, yeah. Kumbaga parang di ba gano'n naman sa ABS Pag may bagong artista, MMK muna. Yes. Oo. So at that time, Gretchen, since magta-teleserye, sige, MMK muna siya. Mm-hmm, So, mm-hmm. MMK muna namin siya with Philip Salvador. And then tapos, side by side, sabi na, gagawa na tayo ng teleserye, ganyan-ganyan. Tapos with Bea. So, sabi ko, malaking teleserye to. And then, of course, at that time, kasi they wanted the first fashion serye. So sa Yes. akin talaga yun, because as a production designer, kasi di ba, Apo. yun yung naging branding ko before as a production designer because I was able to create nga the look of Lena in, di ba, of Lena of Yes. Claudine in Kailangan Kita. And then I was able to do tas iniba ko yung look ni Claudine sa Got to Believe. So parang naisip nila na I can create a look for a certain character. Kaya nila Mm-hmm. ako kinuha sa Magkaribal. Yes. So direct kayo pala ang nung controversial episode ni Gretchen. Kasi 'di ba may parang ano na yan, Yes. magkaribal time na yung tinapat nga kay Claudine kasi bigla siyang lumipat sa GMA, yung mga ganong mga Oo nga. Oh my ganap-ganap, God, 'di I ba? forgot that. Ang galing mo, naalala mo pa. Ang ano kasi noon, direct, ang iconic na, 'di ba? Dahil supposedly nga sila yung magkasama sa magkaribal, tapos biglang Yes, lumipat si oo. Claudine. Tapos biglang Mm-mm. nagkatapat naman sila sa Yes. time slot, 'di Kasi ba? pareho kong kaibigan si Claudine at saka si Gretchen. Actually, medyo naipit. Now I remember, medyo naano ko noon medyo na-center ako kasi si Claudine, inaano ko yung dalawa niyang anak, si Sabina, at saka si so, si Gretchen naman, close ko since nagka-work na kami long before pa sa Seiko Films. Mhm. Yon, so pareho ko silang ka-close yung dalawang sisters.
At pareho akong mahal Mhm. sila, I must admit. Mhm. Ayun naman ang mahalaga. But anyway, enough of the controversial side. Nabanggit lang on the side. Pero ito na syempre direct, templating and doing yung style na magkaribal. Kasi direct, parang ito talaga yung unang-una. I mean, I'm sure ang dami ng shows na gano'n. Pero ito yung pinakauna na grabe yung pagka-glossy nung show. Mm. Parang ang social-social niya talaga. As in, Mm. kung merong social na teleserye, it was magkaribal talaga. So, paano niya din-decide yung magiging template no? So, I mean, given that you already have the script, the characters, pero syempre, yung bubuhay sa visuals, kayo yun, di ba? Oh. Well, actually, nung tinanggap ko yung projects, kinausap ko si Miss Jeannie. Si Miss Jeannie Monteagudo, siya, Ocampo, siya ang aming executive producer. Sabi ko, Jeannie, magastos to ha. Sabi ko, kasi, naman sa production designer, sabi ko, hindi pwedeng basa-basa ang costuming. Sabi ko, what more, director ako dito. Sabi ko, nilay down ko naman talaga yung card. Sabi ko, this is going to be expensive in terms of locations, in mounting, sabi ko, etc., etc. So, sabi naman niya, sige, direct, sugalan natin to. Kasi ito yung first nga na fashion series. So, si Jeannie was all in support of the project. So, sabi ko, sige, sabi ko, ang kailangan ko production designer dito, magaling. Kasi importante, being a production designer myself, I know na very important ang production design sa look, sa magiging look ng teleserye. So kinuha namin si Elfren Vibar, who is now also a director. Yon. So kami yung nag-create ng look, tapos pinag-usapan namin talaga na how the fashion shows will be, tapos kung sino yung mga casting, yung ganoon. Uh, Actually, nung first pala sabi ko, since this is a fashion series, sabi ko, kailangan natin mag-immerse. So, nag-immerse kami sa SOFA Fashion School. Tapos, so sabi ko, uh, let's make it parang, even if it's a drama, a TV drama, maglagay tayo ng mga totoong tao who are in the fashion business. So syempre, kaibigan ko naman noon sila Frederick Peralta. So, they were my friends eh. So, actually si Frederick, college pala ako, naging kakilala ko na yan. So anyway, so kinontak ko sila Frederick, sila Mama Rene, tapos nagtanong pa ako sa ibang kung sino pa mga pwede. So ito hanggang sa naging yon, nag-converge na lahat ng mga fashion designers na gustong sumali doon sa show. So sabi ko, artista na rin kayo ha. Sabi ko, para merong credibility yung show. Kasi fashion di ba? Fashion design, Yeah. it's about the fashion designer. Sabi ko, uh, these real designers na magagaling will add credibility doon sa show. Pag nakita nila, oh, nandiyan si Frederick, nandiyan si ganyan, si ganon. Yun. Like, knowing Miss Jeannie, hello Miss Jeannie, gagawa din tayo ng episode, di ba? Producer's version. Charot. Pero, of course, knowing how hands-on she was with Yes, she all her is very. projects, Mm. meron din mang tall orders from her na dapat ganito ang timpla ng show. Kailangan may pagka-entertaining, may pagka-campy ng slide, pero social, glossy, or Mm. kayo na Mm. talaga ultimately direct yung nag-decide nung ganong feel? Actually, it's the whole decision of the creative team. So, bali, si Miss Jeannie, ako, sila G3, sila Jay Fernando is one of the writers, and the rest of the, the writing group. So, parang sabi namin, uh, anyways, since naman siya, fashion naman, gawin natin yung kung totoong nangyayari sa fashion industry, kung ano yung mga tarayan, yung mga ganyan. So, Yes. i-check na natin niya. So, parang from there, parang naging, it's real, but at the same time, campy, parang nga din, uh, and since it's a big project, we have Gretchen, we have, di ba, the big cast with Bea, Erich, Enchong, Derek, Angel Aquino, di ba? Tapos sila Mark Hill, even si Robert Arevalo. So, all the big Yes. names, di ba? So, yun. So, malaki siya talagang project Mhm. for Pero all of us. direct,
Ang galing-galing ng casting din, ano, kasi, di ba ang uso ngayon, yung mga malalaki talaga na parang multi-generational, yung kailangan from this generation, meron, may bagets, Mm. may ano. Pero ito, ang intimate ng cast, pero lahat sila very vital to the story. Tapos, magagaling lahat, tsaka malalaking mga pangalan. So, kayo direct, alam na natin kasi yung kwento about Gretchen, about Bea, about Enrich, I'm sure, kasi dahil malalaki na silang artista din at the time, di ba? Pero yung pagdating po kila Angel Aquino, kila Mark Hill, kayo rin yung namili with the Yes, oo. producers. Yes, Mhm. oo. Kasi ako, I have to work with people I like and I believe in. So, of course, may mga suggestions. Sabi, what do you think of this, Direk? Sabi ko, pwede, pero eto yung gusto ko. So, nagaganyanan kami ni Miss Jeannie. So, okay naman. So, ganyan. And trivia, no, sa cast. Alam mo ba that this is the first uh, major dramatic role of Catherine Bernardo as the young Yes. Gretchen. Yun. Mhm. At kasi at that time, madalas kami mag-MMK ni Catherine. So Mhm. sabi ko, ang hirap ng role ng young Gretchen. If you remember, 'di ba, Yes. ang kanyang backstory, masyadong Masalimuot. masalimot. Saka ang role is very risque, di ba? Yeah. So sabi ko, sino kaya? Sabi ko, kasi ang bata, pero dapat magawa niya yung ganong klaseng role. Kasi di ba, uh, rape victim, tapos binenta yung sarili, etc., etc., di ba? Hanggang sa kinuha ni Papang, ni Robert Yes. Arevalo, di ba? Nakala niya gagawin din siyang kabet, di ba? So anyway, Mhm. ang very challenging for somebody na ang requirement namin is 14 years old. So sino 'yon? O, 'di ba? So parang sabi Yes. ko, so binuklat ko ulit yung mga MMK episodes ko. Sabi, okay, there is only one girl who can do it. So sinuggest ko si Catherine. Mhm. Oo, tapos nung hesitant pa si Mami Min at that time. Sabi ko, Yes. direct, ganyan. Sabi ko, and alam mo, up to this day, si Mami Min, she remembers yung nangyari before. Kasi sabi ko sa kanya, Mami Min, sabi ko, this will make Catherine at nakikita ko she will be the next superstar. Ginanong ko si Mhm. Mami Min. Alam mo, every time, to this day, nagkita lang kami parang last year, late last year, or mga ganoon. Tapos sabi niya, direct natatanda mo pa rin yung sinabi ko. Sinabi mo sa akin. Sabi ko, di ba? Nagkatotoo. Ginanong. Correct. Yun, nakakatuwa. Ang galing-galing naman kasi ni Catherine doon, especially doon sa part nga na yung finally nag-decide siya na binenta na nga niya yung self niya para sa kapatid niya, 'di ba? Yes, Tapos yung di umiiyak ba? lang siya na walang emosyon Oo, yung na habang mukha. nag-groove, di ba? Mhm. Grabe. Ang galing-galing niya. Ang galing ni Catherine, pati yung doon sa sunog. If you Yes. remember na nakita niyo, di ba? Yung Opo. nasusunog si Jella, yon. Mhm. Pero direct ito, first time naming maririnig, how was Angel Aquino chosen to play the role of Vera? Kasi ang perfect niya. Yun talaga, ang perfect niya. Well, kasi syempre, sino bang social lang can match Gretchen at that time? Parang wala na ka namang ibang may isip kundi Angel Aquino because at that time, si Angel was still modeling and di ba, si Angel Aquino is really part of the it girls, Yeah. di ba? So parang, so sino, at magaling umarte, so sabi ko, sinong tatapat kay Gretchen in terms of beauty, in terms of pagiging social, 'di ba? No one else but Angel. So si Angel talaga ang perfect talaga choice for Vera. Mhm. Kasi syempre when you cast, it's very important na mag she will look the part, she will play the part, 'di ba? Hindi Yeah. pwedeng hindi pwedeng i-design mo lang siya for the part. Para somehow, parang kahit kasi i-design mo siya for the part, kung di naman niya carry, hindi rin niya magagawa, 'di ba? Diyos ko, si Angel, kahit basahan ang ipasuot mo, ang ganda. Yes. Kahit balutan mo siya ng kumot, my God. Wala, yun ang masasabi ko. Parang, ano ba Mhm. to? Ang ganda-ganda. And of course,
yung last lang namin, di ba, yung fit check. Sabi ko, ang ganda pa rin itong si Angel. Sabi Yeah. ko, Angel, di ka nagbago from magkariban. Actually, pinag-usapan nga namin itong magkariba ni Angel during that time na ginagawa namin ng fit check. Sabi ko, o para itong magkariba. Sabi ko, yeah, pero sabi, in a different scale, di ba? Yeah, opo. So nag-uusap ka, sabi ko, grabe ka, no? Sabi ko, ikaw pa rin talaga pag fashion serie. Correct. Kasi direct, alam mo, nanood din ako niyang feed check na natapos ko in one night na. Ganong level, ganong Diba? ka, ano. Tas sabi ko, oh my gosh, very Vera. Na-miss ko si Vera nung pinanonood ko Yes, siya. Kasi diba? talagang, although hindi pareho yung atake pero yung flair kasi, di ba, na syempre fashion nga din. Tapos may pagkakontrabida, maldi-maldita, ganyan. So Oh, parang, ni oh my gosh, Angel. nakakamiss ang magkaribal no, napanood ko yung feed check. Tas nandun kayong dalawa. Yeah. Tapos nakakatawa nga kasi parang sabi ko, nag-uusap kami ni Angel, sabi, alam mo, pag napapanood namin yung, yung magkaribal, minsan kasi, di ba, nag-scroll ako sa YouTube, ganyan, nakikita ko yung ibang snippets, yung episodes, kasi nag-usap, sabi, hindi na out of fashion ng magkaribal, ah. Parang to this day, parang pwede mo pa rin siya isuot, yung mga damit noon na ginamit Yes. namin. It's so timeless and classic, yung Mm-hmm. look, ha. So, Yes. pag pinanood mo, aba, nandun pa rin. And di ba, of course, Magkaribal was shown in France, di ba? Yes. O, di ba? Social, di ba? Grabe. Eto direct, I'm sure mas matatakal pa natin yung mga style ninyo and working relationship with the actors when we talk about Hmm. the specific scenes, no? Kasi meron ako mga binigay na listahan kay direct na mga eksena talaga na parang hindi pwedeng mapalampas. Pero in a nutshell, direct, pag-usapan natin yung naging experience nyo lang in handling these actors, no? Of course, first is Gretchen Barreto who played Victoria Valera slash Ana Abella na pagbabalik niya talaga, di ba? Mm. Sa pag-aate at sa paggawa ng teleserye. So, kamusta direct si Gretchen? Alam mo si Gretchen kasi she's kind of misunderstood at that time, di ba? Pero ako naman kasi parang sabi, pag nag-uusap tayo, nagtatawanan kami, o ano, pasosyal ka na naman, yung ganyanan kami. Sabi ko, syempre, social-socialan tayo. Kanyari, lagi niya, naggaganyan, iniinis niya amin na isa't isa. Kanyari sabihin niya, ano yung suot mo? Sabi ko, sabi niya, lolokohin ako ni Glenn. Hanggang ngayon ba, esprit ka pa rin? Sabi ko, hindi na, wala nang esprit. Sabi ko, ikaw nag-ano ka na, nag-level up ka na. Puro iba na mga Chanel, Balenciaga ka na, mga totoong ano na. Kasi when we were younger, di ba, uso yung esprit noon eh. Yes. Remember the time of, nasa Seiko kami? So, madalas kaming dalawa, naka-esprit siya, naka-Benetton ako, yung gano'n. So parang, mahilig na kami talaga sa damit noon pa. So, way Mhm. back. So parang, so nung ginawa, so yun na nga, so nung nag-usap kami for magkariba, sabi namin, sige gawin muna natin tong MMK. Sabi ko, kasi this will be very different from magkariba. Kasi dito, serious acting, serious ang tone ng kwento, di ba? Dahil, of course, it's a real life drama. Sabi ko sa magkaribal, uh, pinag iba talaga yung usap namin ni Gretchen. So she got so excited kasi nga, sabi niya, o sige, sabi niya, sabi mo sa akin kung ano magiging look ko, mamimili ako ng mga damit. Wow. So ganon ka-involved si Gretchen sa Mhm. productions sa amin. So nagbigay kami ni Elfriend Vivar, yung production designer ng mga pegs, di ba? So ito, ganyan, ganyan, ganyan. Sabi, okay, sige, sige. Tapos, mamimili siya talaga. Nagugulat ako. Tapos, biglang, what do you think of this? Biglang nandyan na mga Natori, mga kung ano-anong brands. So, tapos, and there would be a time na sasabihin niya sa akin na, mawawala ako sa ganitong date, attend ako ng Fashion Week, mga ganyan, may ano sa Hong Kong, may something like a buyer show. Sabi niya daw nakukuha ng mga costumes for the show. So ganun siya ka-excited. At kaya alam mo, if you remember, every night na ipapalabas ang Magkaribal, the following day,
yung mga society girls, hinahanap yung mga damit niya kung saan ba nabili, saan ba na ano yan, anong klase, anong brand yan. Naging gano'n ang ano ng magkaribal, parang Yeah. after every episode, pinag-uusapan nila, uy, suot ni Gretchen at that moment, naka-Dior yan, naka-ganito, naka-ganyang brand. Kasi pati shoes, di ba? Yes. Ginawa ko siyang, it's a narrative drama, pero ang ginawa kong style kasi, it's like a fashion show. So if you Mhm. notice, I have a close-up sa bag, biglang ko close-up sa shoes, habang Yes. nagdadrama sila, di ba? Yes. Kaya parang, it's like watching, ano nga yung show noon sa cable, yung fashion something. I forgot. Anyway, it's, ano, yung, it's a show on cable. I remember na Mhm. fashion shows, mga ganyan in Italy, Milan, etc. etc. Oh. So Mhm. parang naging gano'n yung mga shots namin, even sa, kaya na-influence din ako ng mga ganoon. Mhm. Alam mo, direct, diyan ko unang narinig ang Christian Louboutin. Kasi yun ang mga Yes, laging sapatos ni Gretchen noon, di ba? yes, mga lubatan, Mhm. mga Grabe. Manolo Blahnik. Mhm. Pero sa mga mabibigat na eksena, direct, kamusta kayo ni Gretchen? I mean, of course, kasi ang tagal din niyang nawala, di ba? So, kumbaga, nagkaroon ba siya ng nanganay siya? Kayo din, you really had to work on something? Alam mo kasi si Gretch is a type of an actress who really listens to the director. Uh, yung kala mo lang matari siya, pero hindi. She wants input from the director. Kasi minsan may atake siya na ganito. So kung hindi, ganito yan. Makikinig siya. Kasi nagkaroon na nga kami before ng mga past 'di ba? So episode. So alam na namin yung working style ng isa't isa. So ako alam ko na 'yan. So pag heavily dramatic ang scene, bawal ang tao sa harap ng camera. Kasi Oh. nadidistract siya eh. Mhm. Nadidistract si Gretchen na kunya iiyak siya tapos biglang nakikita niya merong tao sa likod na nagkakamot ng ulo or yung mga ganoon. So pag Aha. yung camera nakaharap sa kanyang ganyan, walang tao sa likod ng camera, kay Gretchen lang yan. Alis kayo dyan. Nung tapaalis na kami ng mga tao. So, Mhm. ganon yung namin. Tapos, ah, may mga inputs din sa script. So, minsan sabi niya, Direk, what if I say it this way, ganito? Sabi ko, sige nga, gawin mo nga. O sige, tapos ganituhin mo pa. yung nagbabatuhan kami on the set. Yes. Even with Angel. So, Mhm. nakakatuwa kasi parang kaya if you notice, yung batuhan ng linya, hindi lang basta nagbabato ka ng script, nagiging organic kasi meron silang Mhm. input doon sa sinasabi nilang lines. But like, Yun. before we go to Angel, ang question ko sana is, were you looking forward talaga sana to work with Gretchen and Claudine in one show, di ba? Kasi nga, knowing na para Mm. sa kanila talaga sana ang magkaribal. Yes, so I must admit yes kasi and it's a story of sisters kasi 'di ba Mhm. nahiwalay. So who could play sisters better than 'di ba than Gretchen and Claudine because they are real life sisters at pareho namang maganda. At Yeah. at kumbaga in showbiz parang pinamana ni Gretchen ang acting kay Claudine. So yung mga ganyang given. So parang inisip namin talaga si Claudine at Mhm. first. Tapos parang after that, nung lumipat, etc., yung nangyari na yung mga nangyari, sino pwede ipalit kay Claudine na who could match, di ba? Kasi syempre buo na yung namin yung pilot script eh. So nakikita na namin yung demands ng script kung gaano kahusay dapat yung magiging kabatuhan. Because alam mo, kahit isang magaling na artista, kung ang kaeksena niya hindi marunong magbigay, it will not work. Mhm. 'Di ba? Kailangan Yeah. magaling, kailangan nagbibigay din yung kaeksena mo. So parang sabi namin Gino, kailangan natin magaling artista, hindi lang basta-basta maganda, hindi lang basta-basta sikat. And sino pa bang pwede? So we thought of Bea Alonso. Mhm. So doon na And nangyari yun.
Yeah, and it was Bea's first teleserye without John Lloyd, 'di ba? So medyo may weight din ba Yes. 'yon, direct na oh my gosh, parang for her din walang love team, ganyan. Oo, syempre parang at saka iba ang ano, ibang atake, 'di ba? Parang hindi tapos parang hindi siya yung love story, Yeah. hindi siya rom-com. It's quite mature ang role for her, 'di ba? Yes. Tapos, syempre, may mga tarayan din. And of course, si Bea kasi, ever since naman sinasabi niya, gusto niya maging model, di ba? Oo. Oo. So sabi, oh, ito na yun. Mhm. Laruan na natin yung ano, yung mga dreams natin dito sa isang Yes. teleserye. Ayun. Mhm. Then of course, si Angel direct, paano nyo na lang siya, kumbaga ginawa din yung character because Vera Cruz was really a character. Talagang, di ba, may Mm-mm. sarili siyang buhay, ganong level. Yeah, at saka malalim ang character ni Vera. 'Di Yeah. ba? Hindi lang siya basta-basta kontrabida. Actually, yun naman ang ano din namin ni Jeannie sa creatives. Parang let's not make yung basta hindi porke campy ang serye, wala nang lalim. So sabi namin, lagyan natin ng ano layers ang bawat characters. Even the character, 'di ba, of Erich, layered na layered eh. Yes. Even the character of Enchong, 'di ba? Kahit si Derek, 'di ba? Yes. Yung if you dig deeper into the character, ang daming pinanggalingan. So, yung kay Angel, ganon din. Of course, hindi naman papayag din naman si Angel na basta-basta na lang yung role na kukunin niya. So it has to come, I mean, the character should come from somewhere, di ba? Deeper than what you see. Kasi ganoon naman talaga yan eh. Minsan, hindi mo nakikita on screen, pero bibigyan mo sila ng mga backgrounds eh, ng Yeah. character profiles. Bawat isang Mhm. character. Yun. Yan. O dahil napunta na tayo kay Angel Direct, syempre, puntahan na natin ang mga iconic na eksena ng magkaribal kung paano nyo ginawa. Kung ano na lang direct ha, ang naaalala ninyo Okay, upon sana maalala doing ko. scenes. Pero, eto very general lang naman, but of course, merong mga points na merong mga eksenang mapapag-usapan. Ang mga confrontation scenes ni Vera at Victoria, ni Victoria at ni Jelay, at ni Vera, Victoria at Jelay. Kasi silang tatlo talaga yung madalas na nagtatapatan, di ba? Pero ang pinakauna, of course, yung tumatak na I'll be there in my red stilettos. Yun ang Yeah. unang-unang awayan, di ba? So, would you remember, Direk, yung ano? Kasi ang ganda ng mga shots din nun eh. Gustong-gusto ko yung part na yung si Gretchen, yung paalis na siya, tas lumingon, pero side view niya lang yung kita, tas ngumiti siya kasi parang si Oo. Angel ay shocked sa mga nalaman niya, ganun. Mm. Ano yon? Syempre sa sofa namin ginawa yun eh. Di Yeah. ba? Doon ang main location. So parang that day, natatawa kami. Actually, natatawa sila. Totoo ba? Ganito ang mga linya. Sabi ko, oo, ganyan ang mga linya. Sabi ko, at hindi lang natin dadaanin sa linya, dadaanin natin yan sa blocking. So, Yeah. sabi ko, ano to pan-trailer to So dapat ang actingan dito, alam mo yung asaran lang. Yung si Yes. Angel, very affected, pero si Gretchen, parang naasar lang. Kaya di ba meron siya Ah, mga mali ka, tapos pag ganyan. yes. Di ba? So sabi ko, Gretchen, gamitin mo yung mga pang-aasar mo kung paano ka mga-asar. So, yun, it was actually easy to shoot kasi ang gagaling nga nilang dalawa. And si Angel at si Gretchen, pagka mga confrontation, talagang bibigay nila talaga Mhm. lahat. Yung gano'n, yung no holding back. Yes. Yun. Kaya Direct ang ah, ang saya nila i-direct actually mhm. sa mga confrontations. Ang isa pang magandang eksena direct yung sa CR, yung ano yun, yung kukunin ko pati pangalan mo, yung nagsampalan sila dun sa parang nagdi-dinner sila with Alexander Jacobs. Gusto naalala ko pa si Alexander Jacobs. Oo Yung nga, parang di ba? ano sila, nagtsaa sa Japanese, tapos yung dun sila nagharap, tapos ang ganda din ng away nila na ang intense. And then, saka, di ba, yung may ano pa yung about, nagme-mens ka pa ba? Yeah, oo, Oo, she's di ba? going through menopause. Oo, Actually,
alam mo yung ibang lines doon in that particular dinagdag na lang namin on Mhm. the set. Kumbaga parang ah, gawin pa natin ganito. Yung ganyan. So merong yung actually that line of yung menopause line na yan galing yata yan, if I remember it right, parang galing yan kay Jay Fernando at that time. Mhm. Sabi ko, Jay, kailangan ko ng sabi ko, di ba, aging si Vere. Sabi ko, inisin pa natin siya. Sabi ko, ano bang mas nakakainis sa babae? Pagka yung, di ba, menopausal ka na, kung gusto mong inisin na isang babae na kaaway mo, na supposedly is lumalandi pa, oy, parang tumigil ka, Oo. menopausal. I mean, this is not to, to, baka mabash ako ha. Yeah. This is not to, women, but pang-aasar di ba? Parang yun ang Yeah. goal mang-asar Mhm. Pero Yun. nakakatuwa nga direct kasi most of Vera and Victoria's scenes, seryoso siya pero nauuwi siya sa asaran kasi ang tawang-tawa ko ang isa pang eksena, yung tinahulan ni Gretchen si Angel na parang nagulat ako, oh my God, ginawa talaga to ni Gretchen na tumahol-tahol talaga siya. Tapos si Angel, natakot din siya talaga, di ba? Alam mo, ano lang yun? Ano lang din yun, wala yun sa script. Na tumahol. Sabi, sige, gawin natin. But meron pang, I don't know if you remember, there's one restaurant scene na may pinakita siya about the contracts. I don't remember Yeah. anymore. Oo, yes. Na okay ba yung kala ni Oo. Vera babatuhin siya tapos hindi naman tinuloy ni Gretchen, di ba? Oo. Yung mga gano'n, yun yung mga playtime namin. Sabi ko, oh, sige gawin mo tapos gagawin. Ay, sige, I like it. Gaganyan naman si Gretchen. I like it, I like it. So, yun, doon, ano kasi sila, di ba? Parang, I don't know, parang instinctively and that organically, alam, na, nakuha, nagpumasok sila talaga doon sa character. Kaya Mhm. ang dali-daling mag-improvise, ang dali-daling mag-adlib for them. At ang ganda ng adlibs and Yes. improvisations. Mm. Naalala ko yan direct yung hahampasin or babatuhin nga tapos si Angel umiwas talaga siya tapos biglang hindi tinuloy. Yung mga gano'n, mga ano lang yun eh. Mhm. Mga adlibs, yun. Eto na direct, ang pinaka-curious talaga ako kung paano nyo minout. Of course, the Tug of War fashion show. Yung parang tatlong episodes yun na puro fashion show talaga. Ay, yung puro about that fashion show talaga. Tapos, kompletong-kompleto yung picture na ipinakita nyo from the backstage to the mismong event to the after event. Ang galing direct. Para kaming talaga Hmm. nanood ng totoong fashion show. Pero, may drama. So, paano niyo pinaghahandaan yung pag-mount ng mga ganong klaseng eksena? Yun na, kasi yung eksena na yun, yung tug of war, sabi ko kasi ang audience natin sa ABS is diverse, di ba? From, Mhm. from A to E. Sabi ko, let's bring them to the real world of fashion. Kung paano talaga, sabi ko kasi, karamihan sa kanila, hindi naman sila nanonood ng mga fashion shows, di ba? I mean, 'di ba? So Yeah. hindi sila exposed sa ganun. So sabi ko, i-ano natin sila, i-immerse natin sila sa mundo ng fashion na to na it's I mean beyond the glamour, beyond the glitter, may mga ganyang eksenahan, 'di ba? Parang beauty pageant din 'yan eh, 'di ba? Beyond Yes. yung nakikita mo on screen na gloss and all. May mga tarayan yan behind the scenes. So sabi ko, we have to recreate those scenes. So yun na, so kailangan din, syempre, in recreating kasi mga ganyang scenes, malaki rin ang tulong ng cast eh. Yung papasukan mo ng totoong tao na Mhm. from the business. Yan yung sinasabi ko kanina, di ba? So if it's in fashion, maglagay ka ng mga totoong tao na who watches or are involved in the fashion business. So, di ba, they will give credibility to the scene eh and they look the part. Yung mga Yeah. ganun. Kasi importante yung na you really look the part, the location really looks like it's a fashion show. Yeah. Yung ganyan, pati yung mga interviews, di ba, before the show, Yes. yung mga ganon. so, so, yung mga,
of course, si G3 magaling sa mga ganyan eh, yung mga pagdating sa mga ah yung creating scenes na kasosyalan, may mga Mhm. ganyan. So, yun. And nakakatuwa because si Miss Genius, ano talaga siya? Full support. Give all siya talaga. Yung parang, Genie, kailangan dito ha. Sabi ko, pati ilaw, hindi lang basta-basta ilaw ng shooting. Sabi ko, kailangan dito ilaw ng fashion show. Ang makita Mhm. niya, yung mga trusses, yung mga ganyan, kailangan pang fashion show, pati ang stage, etc. Sabi ko, and even the audience, alam mo, inaano namin yun eh, pinipili namin yung mga talents, hindi pwedeng Oh. basta kasi nga, hindi naman kung sino lang din ang nanonood ng fashion show, di ba? These Yeah. are well-off people na nahihilig talaga sa fashion. So, naturally, social din sila. Dapat mukha rin silang social. Yung mukha rin sila Mhm. mga gano'n. Hindi pwedeng isa talent na bibihisan mo lang. Hindi eh. Mhm. Kailangan, di ba? Pati Yeah. yung supporting cast, yung pang-fashion talaga. So yung mounting talaga, I must give it to Miss Jeannie for really giving out lahat. Parang sabi niya, sige, direct, go, go, you go. Sige, uy, kagaganda kung ganyan talaga, go. Yung Mhm. ganon siya. Grabe, for sure ang mahal-mahal ng magkaribal. Charot. Yeah. Kasi kita naman din doon sa mismong show. Ang ganda direct nga nung ano, yung fashion show talaga, totoong fashion show din, di ba? Pero nagtitake to ba kayo pag ganun? Kasi nga, parang you were really running a real fashion show na hindi siya for taping, kundi nagaganap talaga siya sa tunay na buhay. Yes, so of course meron kaming mga several takes and parang I think I have four cameras pagka may mga ganyan, mga Oh. fashion show event kasi meron akong isang camera na nasa dolly na gumaganyan-ganyan. May camera akong pang close-up, may camera akong pang details ng mga damit, ng mga shoes, etc. May camera ako sa audience, yung mga ganyan. And of Mm-mm. course, even if you have four cameras, you can only do so much kasi ang nakaganda sa Magkaribal, if you notice the editing, magaling yung Yes. editor namin si Dennis Salgado. So, bilin Yes. ko talaga kay Dennis, Dennis, kailangan mag-insert tayo ng ganito, mag-insert tayo ng shoes, mag-insert tayo ng bags, mag-insert tayo ng detail ng damit because it's a fashion show. Yun nga kasi na-influence ako ng mga, mahilig ako manood ng mga fashion TV, ganyan. So, Mm-mm. so nakikita ko, that's how they cover a fashion show. And of course, from my fashion designer friends, nakakapanood din naman talaga ako ng mga fashion show. So so I know what I want to see pag gano ang mga eksena. And I think if I'm not mistaken, yung damit doon sa that particular show was from Frederick Peralta. Mm-hmm. Yeah. Yon, mga damit niya. So, yon, isa pa yon. So, kinakausap ko si Frederick. ano, may mga damit ka ba pang fashion show, ganyan-ganyan. So, sabi niya, sige, ito. Ganyan. So, tapos, actually, alam mo, I don't remember lang kung which of the shows. I think it's yung ending eh. Basta yung suot ni Bea doon was from Carrie Santiago. Mm. Yes, so inano pa namin yun eh, nilipad pa yun eh. So anyway, tapos pagdating kay Frederick, alam mo, nung pinapanood ni Frederick yung taping, nakikita niya sa monitor eh. Alam mo, umiyak si Frederick. Sabi niya, oh my God, I'm crying. Mga ganyan si Fred. Sabi niya na-immortalize yung mga damit ko. Sabi niya, ang galing. Sabi niya, you created talagang a real life fashion show. Sabi niya, I'm so happy. Alam mo, hindi ko makakalimutan that day na sinabi sa akin, na nakita ko si Frederick kasi nakatingin ako sa kanya, what do you think? Umiiyak siya. Imagine Frederick Peralta na, di Yeah. ba? Sa fashion shows, he's been mounting shows left and right. Tapos makita niya yung minount namin at nagustuhan niya. Parang
sobrang uh, nakakataba ng puso for me. Mhm. And of course, uh, if your viewers know, Frederick Peralta is one of the top designers Yes. time. Mhm. Direct dito rin yata yung ano, yun nga, may damit nga si Bea, yung pink one Yeah, na oo. ano, tapos yung nakwento ni GT, ewan ko kung kay Michael Cinco ba yun or something, Ay, tapos parang, Michael Cinco, I'm sorry, yes, Michael Cinco, oo. tapos napunit ba yata nung parang sumakay siya sa motor or something, tapos Oo. tinahi na lang daw nung binalik. Mm. So, Alam mo, grab. even yung mga damit means, even yung mga damit na ginagamit sa fashion show, syempre hindi na may iwasan sumasabit sa heels, Yeah. yung mga ganyan. Tapos, alam mo pala, at that time, I remember, kumukuha ka talaga kami ng totoong models for the Mm-hmm. show. So, if you notice, talagang magagaling maglakad yung mga babae sa shows, di ba? Because Yes. they're real models talaga, runway models. Hindi yung models na, kasi di ba ngayon pag sinabing nagsuot lang ng damit, nag-pictorial model na. Mm-hmm. Ito yung mga trained talaga to walk the Ito talagang catwalk. runway models. Mm-mm. Talagang runway models. Talagang kinuha namin sa Models Association of the Philippines, sa PIMA. Mga Wow. ganon ang leveling ng mga, mga models namin. Mm-hmm. Kaya natutuwa din yung mga designers. Kaya naiengganyo sila magbihis at magpahiram ng damit kasi nakikita nila ang magsusot models. So, Mm-hmm. kumbaga since, 'di ba, may mga damit kasi sila na only fitted for models, model Yeah. sizes, 'di ba? So, kunyari, Mm-hmm. model size from 23 to 25 waistline. So, dapat ganoon lang. So, Mm-hmm. hindi dapat mag-repair kasi masisira, hinira mo lang yung damit eh. Sisirain, Yes. iaano mo pa, 'di ba? So, dapat fit na talaga doon sa mga models yung damit. Mm-hmm. Pero grabe rin direk ang attention niyo to detail, no? Because I remember nga, yung damit na yan ni Bea, nung parang lumabas siya sa runway, medyo bukas pa, di ba? Pero kasi, ang ano nun, di ba ang backstory nun, parang meron talagang totoong model na magsusuot, tapos kinailangan niyang palitan dahil nawala yung Yes. model, ganyan. So Oo. pati yun, talagang you really paid attention, o kailangan hindi saktong-sakto sa kanya kasi total siya Yes. lang naman ang nag-substitute, Oo. ganon. Eh kasi syempre alam mo ng mga tao, sasabihin nila, o bakit kasya sa kanya yung damit? Di ba? So dapat yung mga ganon, aanin mo talaga. Yes. Pag-isipan mo talaga yung mga, yun. Mhm. Tsaka direct yung mga pati yung mga even yung script, yung ano, yung 'di ba lagi silang may mga pa-intro si Victoria at si Vera before the fashion show starts. Yes. Pati yun So, ang ganda-ganda, legit na legit talaga yung dating. pati yung mga pre-fashion show interviews, di ba? Merong mga nasa Yeah. tabi, tapos ini-interview habang pumapasok yung mga guests, mga ganyan. And even the press people, yung mga Mhm. photographers, mga legit talaga. Kasi nga, yun naman talaga ang goal. Nung binigay sa akin to, sinabi ko talaga yung kay Jeannie. Sabi ko, Jeannie, kailangan to magmukhang legit. Sabi ko, ayokong gumawa. Sabi ko, gagawa na rin lang tayo ng fashion serye na ganitong kalaki, gawin na nating legit. Sabi ko, ayoko na half-baked, na ambaduy, nakakatawa, yung Aha. ganyan. Yeah. So sabi ko, todo na natin. Mhm. And of course, si Jeannie, hindi talagang, pag sinabi niyang todo, sige, todo yan. Yung ganon. Pero direct, ang isa pang curious ako, yung isang event na meron ding fashion show, yung launch ng V-Label. Tapos na-realize ko, grabe, sa ABS-CBN nyo lang pala ginawa yun. Pero, ang sosyal ng lugar. Kumbaga parang hindi mo makikita, ABS office or conference, ano lang pala to. Oo. Ayun. And of course, kasi magaling din talaga yung production designer namin, si Elfred, no? Isa pa yon, nako, hindi yung papayag ng basta-basta. Alam mo bang, si Elfred Vivar, siya lang production designer na siya mismo ang nagbibihis sa mga talents. Kasi normally, especially these days, no, ang production designer, hindi na yan hands-on eh. Hindi na yan, minsan nga, hindi na pumupunta sa set eh. Parang na-frustrate ako kasi I've been there eh. I mean, naging production designer ako.
ginagraph ko yan eh. Ginagraph ko yung susuot eh. Yung look, yung pati yung coloring. Kunyari, okay, mag-start sa ganitong color. Tapos since ang character niya mag-change, magta-transform pati yung suot niya hanggang sa makarating dito, hanggang sa makarating doon. Yung gano'n, ginagraph namin yan before. Ngayon parang medyo it's kind of frustrating na hindi na sila ganun ka-hands-on. Anyway, si Alfred at that time and up to this day naman, very hands-on siya. Ultimong mga talents kailangan dumaan sa kanya. Hindi pwedeng Mhm. hindi dadaan sa kanya. So na-check niya from clothes to hairstyle, makeup, accessories, yon. Yung pala, now that I remember, kasi sa mga gantong series, especially yung mounting namin ng fashion shows, we get really totoong mga makeup artists na pang Mhm. fashion show. Hindi lang yung sinasabing production makeup artist. Hindi, Yeah. magagaling yung makeup artist namin at that time. Talagang they handle commercials, fashion shows, fashion Wow. pictorials. And if I may, ang nag-makeup kay Gretchen sa whole show is si Patrick Rosas. Mhm. Si Patrick Rosas, di ba? Yeah. Who has a book, di ba, about Yes. fashion makeup. Yon. Mhm. Naalala ko nga yan, lagi niyang binabanggit yan ni Gretchen, no, na si Patrick Rosas ngayon. Parang hanggang ngayon yata siya ba nagbi-makeup din kay Gretchen? Or parang even after magkaribal, parang there was a time na siya pa rin yung Yeah, nagbi-makeup, oh, di ba? I think, oh. Mhm. Ayun. Grabe, Direk. Ang tindi pala talaga ng pinagdadaanan ng fashion show. Tug of war pa lang yun ang pag-usapan natin, na although meron Oh, din tapos from the ito pa, isa pa, alam mo Yeah. yung accessories na kinuha namin for magkaribal, talagang accessory designers. Mhm. Sila Arnel Papa, and this I forgot the name, I'm sorry. Si Ann Ong. Ann Ong Mhm. was just starting at that time, but alam mo ba si Ann Ong is now doing shows for New York Fashion Week. Yung mga Wow. ganyan leveling. Oo. And Arnel, Mm. of course, everybody knows who Arnel Papa is, 'di ba? Yeah. Yun, yung mga so it's really the total look from shoes to clothes to makeup to hairstyle and of course, as I said, even accessories. Mhm. Kompleto yung look na yan, hindi pwedeng isa dyan sablay or yung ganoon. And I'm so happy na yung mga actors namin, they appreciate yung details that we give to their characters. At minsan sila na rin nagsasuggest, direct ganito na lang, ganito gawin natin. Okay, sige, sige, sige. And Mhm. kaya si Gretchen, na ano rin na, sige, I'll buy clothes from this designer, from that designer. I'll talk to my friend na ganito, na ganyan. Yung mga ganon. So, it's really a convergence of people in the fashion business. Yeah. Mhm. I Tsaka din remember, yes. sorry, one last. I remember, alam mo, after nung pilot episode namin, ang dami nang tumatawag sa amin mga fashion designers. Wow. Na, oh, can you get our clothes from, ganyan, you can get clothes from our shop, ganyan, ganyan, blah, 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 blah. And if, may isa akong trivia, ngayon ko lang ito i-reveal at sa'yo lang. Go direct. Yan ang mga gusto natin. Oh. Before kami mag-start ng magkaribal, we talked to one designer. He's Mhm. very popular. He's very social up to now. Tapos, I remember, pinunta pa namin siya noon sa Makati. Tapos, uh, nagbigay kami ng proposal kasi hindi pa na-air yung show di ba? Yeah. So, hindi nila alam how it would look like. Siyempre, yung mga yan, snob, di ba? Para sabihin nila, ay nako, yung mga tiga-showbiz, babaduy, ganyan-ganyan ng mga snob na di ba? Mhm. So ayaw nila kami. So dinecline niya yung show. Sabi niya, no, I'm sorry, I don't need that. Gumanyan. So, okay, sige, thank you very much, sir. Ganyan, ganyan. So ito na. So dinecline niya kami yung proposal. So hindi naman namin siya ma-blame because wala pa naman kasing fashion serye at that time, di Yeah. ba? Mm. And so
nung lumabas na yung pilot episode, eto na, tumatawag na sa amin, oh, you can get clothes na from my shop. Tapos, so at that time kasi, kompleto na yung list of Yeah. designer Mm-mm. na magpa-participate. So sabi namin, so ako, kami na ngayon we have to declare. So, I'm sorry. Sabi kasi, nakakuha na kami kay ganito, kila ganyan, ganyan, ganyan. So parang nakakatuwa. I mean, nakakatuwa rin na, okay, so parang nagkaroon na rin kami ng credibility. 'Di ba? Even just for the pilot episode. Yung ganun. Yeah. Mhm. Naku, mamaya ako natatanungin direct kung sino off the record. For sure, kasi hindi natin i-reveal. Charing. Oo, wag na. Mabait Oo. naman kasi siya. Kaya ako yung Mhm. kaya nga sabi ko, I don't blame him naman kasi Yeah. because wala pa namang napapatunayan, di ba? Ang So show, mahirap yeah. din mag-entrust, especially if made na made kang designer tapos, di ba, magpapabihis ka ng ano. Mhm. So, yun. Yeah. Pero direct, ang naalala ko kasi si Bea din. Very, kung si Gretchen, no? Bili ng mga damit. Ang ganda ng mga ano niya. Yung first, yung unang ano ni Jella, yung bago siya mag-makeover, very distinct din talaga yung fashion niya na alam mong yung pang Divisoria nga, yung ang Mm. fashionable pero in some sense, paano ba? Parang, ano, pero baduy, medyo ganun yung talagang ano, Oo. dating, di ba? Because dahil nga sa kung ano yung Saan kinalakihan siya niya ring galing? Oo. background, di ba? Divisoria fashion Mhm. Pero ang galing kasi, at the pati yun, na, time. talagang naano nyo pa, talagang distinct din talaga yung naging look nung character na pag nakikita ko, Mm. oo, very Jella itong ano, damit na to. Tapos nung nag-makeover na siya, na iba din, pero meron din siyang ano pa rin eh, kumbaga hindi pa rin siya Detached pa yung rin. Oo. Gretchen level or yung Victoria level. Mm, mm. Actually, that look of ano be was created by Elfren, yung production Mhm. design. Yon. Yung ano, lagi nakatali yung polo, tapos merong ano, Yes. panloob, di ba? Tapos may mga Oo. bulaklak-bulaklak. Oo. Tapos, totoo naman sinasabi sa show, di ba, na Baduy, ginaganon-ganon siya ni Angel tsaka ni Gretchen. Oo. Kaya sinasabi na, oh, di ano, panindigan natin. Pagka magtataray kayo, gawin na. Talagang Mhm. mapatuyan ka sa kanya. Ay, di ba merong line doon si Gretchen? Yeah, maganda for a Divisoria fashion. Yeah. Mhm. Tapos direct, of course, I'm sure kahit friends yung mga fashion designers, kailangan nyo rin silang i-direct, di ba? Lalo na si Katie nga at saka si Renee Salud kasi sila ang mga malalaki ang roles dahil sila ang friend ni Victoria at ni Vera, di ba? Yes. Kasi Richard Papa, Saka si sila ano. Richard Papa, oo. Ano Oo. sila direct? Kamusta sila when you direct them? Kasi in Alam fairness, mo, give na give naman sila. sobra silang fun to work with. Alam mo yung parang aliw na aliw sila. Parang nakakatuwa ka eh. Parang, uy, parang kami, nahihiya kami. Kasi parang, my God, si Katie nga, dalang mga alahas, Ah. mga totoong diamonds, ganyan, ang mga damit. Even sila Mama Rene, di ba? Parang, maghihintay ba sila sa set? Ganyan. Siyempre, matagal ng taping eh. Hindi naman, especially before, di ba? Wala pang Eddie Garcia Law. So, talagang ang taping noon, inuumaga. Yung mga ganon. So, parang, alam mo, nakakatuwa sila kasi because they're enjoying the show. Yung Yeah. talagang nag-stay sila, nagko-cooperate sila minsan tapos sa eksena nila tututuwa pa sila. Ay, hindi gusto ko makita yung tarayan nila. yung ganyan nag-stay pa sila para to watch the taping. Ang ganda ng ano ng cast, alam mo yung naging friends sila on the set lahat from Mhm. the artistas to the designers, yung mga ganoon. Nakakatuwa kasi si Kate tsaka si Mama Rene, yung meron silang mga small talks din lagi kapag ka ano, 'di ba? Yung mga pinapakita nyo muna before the show starts, ganyan. Yes. Tapos parang totoo na, ang ganda talaga sila mag-usap, no? Yung mga nagtatanong, Oo, saan parang binili yung sinasabi ko lang sa kanila, alahas? "Oh, gawin nyo na yung mga ginagawa nyo, yung mga nakikita nyo, mga ginagawa nyo, gano'n. And alam mo pala, and of course you remember si Irma Adlawan. Yes, si Ibang-iba siya dyan, Carolina. si Carolina, ibang-iba si Oo. Carolina dyan. Nangahawak siya ng puwet at ng Ah. guy. You remember that scene, di Yes, ba? I remember that scene. Ginahawak siya ng puwet ng ganyan na lalaki. Si Mhm. Carolina.
Yan, direct ang nalungkot kami. I remember, even not only me, but I think the fans also of Magkaribal. Nabasa ko sa Pinoy Exchange. Nalungkot kami na, ay, wala na si Carolina. Kasi di ba yung nahuli na nga niya na magjowa si, in this fashion show also sa Tug of War, na magjowa si Victoria at saka si Louis. Di ba? Na Oo. gumawa siya ng gulo. Pero ano ba yung direct? Talagang hanggang doon lang siya? Or because, di ba, she had another show after Magkaribal? Ay, Yeah, while oo. Magkaribal was ongoing na mas major yung character niya kasi doon. Gusto, alam mo na, alam mo, at that time, hesitant pa sila na, talaga, si Irma, para hindi nila nakikitang magsasosyo Yeah. si Irma. Sabi ko, hindi. Sabi ko, i-repackage natin ang itsura ni, re-reinvent natin si Irma. And, and natutuwa ako kay Irma kasi parang, sige, talon lang ng talon si Irma. Kumbaga ba kung ano yung bigay mo sa kanya, gagawin niya talaga. Yeah. Parang nasi-shock sila, ha? Gagawin ni Irma? Isa po, papagawa natin kay Irma yan. That's the mark of a real great actress, di ba? Yes. Mm-hmm. And then eto naman direct, of course. Ito napakaliit na eksena lang to, but this is really an iconic scene. Yung after ma-dethrone ni Vera sa sa Vera Couture. Tapos, di ba yung parang naaning-aning siya one time na uminom siya ng wine sa CR, tapos nagdamit ng nakaitim at nag-floating sa swimming pool at trinoclaim na I am still the fashion queen. Oo. How's that, Direk? Alam mo, kasi wala yun sa script na gaganyan pa siya sa pool. Eh nakita ko yung pool, sabi ko, ay, todo natin to. Sabi ko, Angel, mag-float ka sa in your black dress. Ganyan, ganyan. Sabi, ha? Talaga ba? Sabi ko, yes, gawin natin. Sabi ko, wala pang gumagawa niyan. so, so, ang sarap nga kasi yun nga, every time na namin, bigla kang maisip lang sa set, game sila. Ganon Mhm. sila ka-dedicated doon sa show. Kasi alam nila na ah, yun nga, marami kasi nag-aabang eh. So hindi pwedeng yung mga eksena mo nagawa na sa iba. Yeah. You have to think of new ways to cover the scene, yung mga ganoon. Yes. At i-give naman natin in fairness direct din sa musical scorer nyo kay Jessie Lucas, 'di ba? Dahil siya Yes, rin, oo. grabe din naman yung especially in the scene, yung musical score niya. May sariling musical scoring ang pag-proclaim ni Vera at pag-declare niya na siya ang fashion queen. Correct. Alam mo, talagang pinagsama-sama yung mga kasi si Jessie favorite ko yan, tapos si Dennis Salgado nga he's Aha. been he's been my editor sa MMK, and si Dennis up to this day nag-edit pa rin siya sa akin ng mga trailers ko, yung mga ganoon. Mhm. Then from one iconic Vera scene to another. Ito direct, alam mo kagabi ko lang kasi to napanood kagabi ba or nung isang araw nung ginagawa ko to, tapos naalala ko lang na ito rin ay tumatak sa akin. Although maliit lang din siyang eksena. Yung eksena ni Vera at saka ni Christian Vasquez. I mean kasi karakter din si Christian Vasquez dito as the 'di ba siya yung mayamang umasawa kay Vera after mamatay ni Mark Oo. Hill dun sa Oo. show. Tapos yung meron siyang mga kinks, mga kakaibang pagdating sa yung ginanon-ganon niya ng yelo, tapos ang ganda-ganda ng mga reaction ni Gretchen. Tapos ni Gretchen, ni Angel. Tapos yung sinayawan niya with the leather jacket. Paano napapayag yung dalawa na gumawa ng ganong klaseng eksena? Kasi nga, very sila. Alam mo, yun yung nakakatuwa when you cast talagang real actors. Kahit anong iba mo sa kanila, gagawin nila because they know it's not them naman, it's a character. And the Mhm. character, they believe that the character will do it. They will do it. Mhm. So si Christian, hindi naman niya question ang parang pagmamacho dancing niya doon sa kama with Angel Hindi, Aquino. tinanong lang niya ako direct, talaga gagawin ko to. O sige, gawin mo yan, ganyan, ganyan, ganyan. O sige, gagawin ko. Minsan niya pinapakita ko pa sa kanila, ganito mong gagawin, ganyan, ganyan. Oh my gosh. Si Angel Kasi po, anong gano'n ako sinasabi? mag-direct Ay, eh. Minsan pinapakita ko talaga. Kasi parang, mhm. parang minsan hindi sila naniniwala. Talaga ba ganyan? So, ganito. Si gagawin ko. So, gagawin ko. Ganyan, ganyan ako. Natatawa sila. So, sige na nga, gagawin ko na.
Si Angel po, anong reaksyon nung ginagawa yun sa kanya? I mean, syempre, kinailangan niyang umate, di ba, na nandidiri siya, pero kailangan niyang gawin because of the money. Yes, oo. Si Angel naman kahit ano talagang bigay mo dyan eh. Talagang, alam mo yon, no questions asked. Even Mhm. if you notice, yung dito sa fit check, may pinagawa na naman ako sa kanyang kakaiba. Yeah, Ginawa din niya. Alam mo yung ganyan, yung meron lang siya initial shock reaction na talaga? Talaga ba ganyan? Sa ko, oo, ganyan. Ganyan yung kaagad niya. Even yung mga MMK namin ni Angel, di ba? Meron kami MMK with Jane Oinesa, yung sobrang yeah, right, oo. no? I mean, ako talaga, if there's one actress na alam ko kahit anong ibigay mo, gagawin niya at gagawin niya with excellence. One of them Mhm. is Angel Aquino. Yeah. I've always believed and loved her as an actress. Mhm. And then, syempre, direct, dahil napag-usapan na natin yung Vera and I forgot ko anong character ni Christian basta basta yon. Syempre, Mm. yung mga mas emotional na intimate scenes of Gretchen and Derek and Bea and Derek. How was the ano din? How did you direct that? Syempre, medyo masela na mga eksena so kinailangan ingatan talaga. Especially si Gretchen tsaka si Bea. Si Gretchen kasi first time niya, di ba? Si Bea naman kasi naka-work na si Derek prior to this. Hmm. Si Gretchen, imo-motivate mo siya talaga. You have to give motivation sa kanya. Uh, but she will deliver. Alam mo yon, kaya ako sinasabi na si Gretchen, she likes to be directed. At maniniwala siya sa director, as i-explain mo, Gretchen kasi ganito na yan eh. Ganito na yan. Dito tayo pupunta Mhm. after. Mhm. Okay, okay, direct. So how do you want me to deliver it? So ganito yan, ganyan, ganyan. I-explain mo sa kanya, because Gretchen is very intelligent. Sa Mhm. pag-explain mo sa kanya, tapos sinabi mo, ganito yan, ito yung motivation mo, ito yung goal ng character, dito yan pupunta. Gagawin niya na yan. Oh. Mhm. Si Bea naman po, hindi naman din, mahirap. Ay, hindi. Of course, na si Bea kasi syempre at the time, bata pa si Bea, di ba? Yeah. Of course, sanay nga siya, since tama ka, sanay nga siya sa mga rom-com, mga love stories. So dito, iba naman, di ba? May ibang quirkiness yung character niya. So yun, ang sarap nga kasi because they all love to be guided by the director. So parang, uh, hindi ba sila yung mayabang na, "Ay, hindi, alam ko na yung gawin." Hindi sila gano'n. Talaga magtatanong sila sa director, "Oh, direct, how do you want me to do this? How do you want me to deliver?" Yung ganyan. Ako naman, binibigay ko sa kanila kung how I see it, ganyan. Tapos gagawin Mhm. naman nila. Alam mo, even Erich, I remember at that time kasi si Erich, maraming chismis sa kanya na difficult. May Mhm. ganyan chismis sa kanya at that time when Yeah. we were doing, magkaribal. So inupo ko siya. Siyempre, first time ko sa kanya. Sabi ko, Rich, may naririnig ako sa inyo, you're difficult. Ganyan. Sabi ko, hindi yan pwede dito because sabi ko, ang mga kasama mo artists are all professionals. Sabi niya, direct, saan mo narinig yan? Ganyan, ganyan. Sabi ko, anyway, ganyan, ganyan, ganyan. So nag-usap kami, alam mo, wala akong mareklamo kay Erich. Para sabi ko, saan nang gagaling nga yung difficult siya? Or maybe because syempre, actors are people eh, di ba? They have Yeah. real emotions, may mga nararamdaman silang totoo. So tingin ko ganoon lang yon. Parang sa atin lahat, di ba? Kahit naman siguro ikaw or ako, di ba? At some point in our lives, sinasabi na, ay, suplado naman yan. Ay, ang taray naman yan. Ang Yes. di ba? I mean, as people, as humans, we have real emotions. We react to real situations. Yung mga ganon. So I think ganon lang yung mga reklamo sa kanila. But when you get to work with them, sa akin kasi importante, you deliver. 'Di ba? Mhm. Kahit na anong sabihin ng mga tao na ganito ka, ganyan, ganyan. As long as you Yeah. deliver. Mhm. And they delivered well. All of them, I must say. Even sila, even si Enchong, yung mga, you know, Yes. The man of magkaribal naman. yes. Mhm. And ito lang direct, puntahan ko na rin, yung one pivotal moment of the show was the death of Manuel, 'di ba? And the Mm. funeral. Yun din direct, how
any anecdote about directing that whole hindi lang yung mismo eksena, 'di ba? Pero kasi mahaba yan, 'di ba? From yung V-label launch na nahulog siya sa building leading to the Yeah, death, to the tapos may funeral. wake, 'di ba? May wake, Yes. may yung grand funeral na Yeah. black umbrellas. yung, Yes. yung parang sasabi nung inisip na saan natin gagawin ng wake? Sabi ko hindi pwedeng kung saan saan. Sabi ko let's get ako nagsuggest noon sa si Elfred, sabi San Agustin tayo. So it Mhm. was done in San Agustin Church, yung Yeah. that wake. And it's a big scene, so it has to be really classy, ganyan-ganyan, because ang yaman naman talaga ni Mark Hill doon, di ba? Yes. And nakakatawa yun kasi uh, that day, I remember, naku baka magalit sa akin si Gretchen. May nung di nagse-set up na sa no, sa San Agustin, ganyan-ganyan. May dumadating na armored car. Ay, oh. At bakit may armored car? Yung pala, nandun yung alahas ni Gretchen na gagamitin niya. Wow, At okay. it's ganoon, real diamonds, real jewels. Do you remember anong itsura ni Gretchen doon sa Yes, scene? naka-itim siya, 'di ba? Na may belo. Or iba pa ba Yeah. to, direct? Yun na yun. Oo. Tapos di ba meron siya mga diamonds na Yes, oo. third sa head. Alam mo ba kung ano yung diamonds na yun? Diyos ko, yun yung binabantayan ng armored car. Oh my gosh, ganong level. Ganong level. Blocking na. Okay, take na natin. So, iiyak ka. Pag iyak una, nakatingin ka lang. Pag tingin mong ganyan, mapapaganyan ka doon sa casket, di ba? So, Yeah. ginawa ni Gretchen, ganyan. Okay, cut! Okay, good take. Ganyan. Bumulong si Gretchen sa amin ni Elle. Sabi niya, direct, quiet lang. Sabi, I lost one of my Oh my diamonds. gosh. Di lahat kami quiet. Walang gagalaw. Wala munang dito. Tayo lang muna si Mark Hill from the casket. So pinatayo lang namin si Mark Hill. So what's happening? Parang lahat sila nagaganya. What's happening? Ba't biglang nahinto, di ba? So hanap kami. Parang hindi namin pwedeng pasabi sa iba eh. Because maraming tao. Di ba? Yeah. Ang hirap kasi magbintang. Alam mo yon, syempre crew mo yan, tao mo yan, tapos yung mga talents, yung mga extra. So mahirap magbintang. Ayaw namin magbintang. Kahit kanino na, ay, baka may kumuha sa inyo. Ayaw namin. So gusto namin, hanapin muna namin on our own. So Oo. pati ako nakikihanap na ganyan, si Gretchen at the tense. Pero compose sa compose dahil masisira ang makeup at look. So ganyan na talaga. So don't worry, makikita natin yan. Sa kita namin, nakaipit doon sa casket. Kasi siguro pag ganyan yan, nahulog. Nahulog. Di ba yung casket may mga ganyan-ganyan yan, may Yeah. mga earring yan, di ba? So nahulog doon sa kaila-ilalim. Alam mo, alam mo, parang after na tawanan kami na tawanan ni Grace. Ayan naman kasi, sot ka ng mga ganyan. So at least as in kami lang talaga nakakalaw na nawawala yung isang piece of that diamond. Si Gretchen, ako, si Elfren na aming production designer, si Patrick Rosas, tapos yung hairstylist si Gretchen, at saka si Miss Jeannie. Kami lang yata ang anim ang nakakaalam. Mm-mm. So nandun din si Miss Jeannie sa set nung time na Oo, yan. si Miss Jeannie tumadalaw-dalaw eh. I remember parang nandun si Miss Jeannie eh. Kundi si Miss Jeannie si Ellen Christe. Aha. Oo, si Ellen talaga Grabe. supervising. Yun, ganoon. Pero di ba, direct, may eksena pa kasi yan ng inudgod siya ni Angel dun sa casket. So, prior pa Yung yan yata or... from there niya, yata yung gumanyan, tapos ginanyan, di ba? Oo. Tingnan mo. Di ba, ginanyan? So, baka Tingnan mo pagka siya. ganon, Oo, baka baka na pagka ano... gano'n, yung parang, hindi mo siya matingnan. Tingnan mo. Yeah. Gano'n. Pero Ayun. nakakatuwa direct, no? I mean, hindi kasi siya to show off but that just shows how Gretchen was really dedicated in doing her best Yes, and to oo. give talaga the best for Magkaribal, for her show Oo. also. Kasi hindi it's not to show off, hindi talaga show off 'yun kasi otherwise 'di ba?
Tsaka wala namang makakaalam na adjamante pala yun, na ganyang Diba? kamahal, Na totoo pala keme-keme. yun. Diba? Pwede namang Yes. mga tao isipin lang na, ano lang yan, baka hindi naman yan totoo, diba? But Mm-mm. si Gretchen lang kasi, syempre, gusto niya ma-feel talaga yung character niya, maano, tinototoo niya, yung mga ganoon. Yes. It's not Mhm. show off, oo. Grabe. Yung pala ang trivia sa pagkamatay ni Manuel. Ang nawalang diamante pero nakita din. Yes, and the armored car. In the armored car, di ba? Alam mo, nung si Gretchen nakakatawa, nagdadala talaga siya ng mga totoong alam. So, ginagawa niya, nilalagay lang niya sa isang backpack. So, kala mo, isang beses, parang pinahawak lang niya yung backpack niya kay Elfred. Sabi niya, Elfie, can you hold my backpack? Ganyan. Eh, syempre, si Elfred, as a production designer, busy, di ba? Setup na ganyan. So, minsan, isang beses napansin ni Gretchen, Elfie, where's my backpack? I left it there. Dinulungan ni Gretchen, oh my God, don't leave it there. All my diamonds are there. So, syempre, alam mo yon, di ba? Kung show off yan, sasabihin niya na, ay, ano, ingatan niyo yan, nandiyan ang mga alas. Yeah, oo. I mean, para for her to ano, 'di ba, parang nondescript na, oh, sige, dali mo lang tong backpack ko, pakihawak lang tong bag ko. Syempre kami naman, hindi naman namin halongkatin yung laman ng bag niya. So, di naman namin alam na kung ano yung value na nandoon sa loob ng bag, di ba? Mm-mm. Parang ganoon lang. So, kami naman, oh, sige, pinahawak mo, may gagawin ako, lapag ko lang dyan. Pagkalapag, parang, ay, hindi pala dapat nilalapag yun kasi ang halaga Ang ng mga laman, Diyos ko, nakakatakot, di mga ba? ganoon. Mhm. Ito of It, course, direct. Ang dami pang mga magagandang eksena kaya lang ang daming fun moments. Ito na ang tatalunan natin na ito, every time hanggang ngayon, pag pinanonood ko tong eksena na to, naiiyak pa din ako. Victoria and Jelly's reconciliation. Ang pagkaka-discover na sila pala ang dalawang magkapatid na Oh, nawawala. oh. Yung eksena direct sa puntod. Nagulat si Jelay, 'di ba? Ba't nandito yung pangalan ko? At saka yung pangalan ng nanay ko, tapos biglang nandun na si Gretchen sa tabi niya. Would you remember, Oo. Direk, how was the process in doing that very emotional, tear-jerking scene? Ang hirap noon kasi parehong kailangan magbigay yung dalawa eh, 'di ba? Si Gretchen at si Bea. So we really have to uh, give them the right motivation eh, yung ganon. So, So it's a hard but same time easy kasi I think one take lang yun eh. wow! One take lang yun eh. Kasi you know, there are actors kasi na binibigay na, ano mo yun, yung one take actors na first take good na agad eh. Kasi pag inulit mo, nagmumukha ng acting, yung ganoon. Mm-mm. So I think, para I remember, one take lang yan for both of them. Parang take one, binigay nila pareho. Yung Mhm. nag-rehearse lang ako ng konting blocking, o dito, ganyan, 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 ganyan. I have my cameras here, ganyan, ganyan. Okay, out ng mga tao. Parang every time kasi na merong ganong eksena with Gretchen, kailangan quiet lahat eh. Yung nga sinasabi ko kanina, Yeah. nadidistract kasi siya sa noise, which you cannot blame. Ganon naman talaga. Di ba? Yeah. May mga ginagawa kasi mga tao sa set na very distracting. So, syempre, ikaw, emotional ka na, nando ka na sa scene, di ba? Tapos biglang may tumatakbo sa likod. Yung napapaganyan ka eh. So, dapat Yeah. talaga no distractions. Mhm. Alam mo, yung kala mong mahihirap na eksena, like yung mga drama, yun pa yung madadali naming nakukunan. Kasi nga, magaling sila. Mhm. Yun. Direk, how did you prepare for that? Because that would be one of the most pivotal scenes in the show dahil ito na yung pagkikita nila ulit, 'di ba, na after ng pagkatagal-tagal nilang naging magkaribal, they found out na sila ay magkapatid and they have to switch talaga na okay, tayo pala yung magkapatid. O ano, syempre, as a director, alam ko naman yung mangyayari sa buong kwento, di ba? Yung art. So you have to prepare them even though sa mga scenes before that na it will come to this point. Hindi mo man sabihin sa kanila what exactly the scene will be and how you will take it. Pero the emotion,
kung paganyan ka ng paganyan, paganyan ka paganyan, aabot na yan dito at this point. So, ako kasi nag-graph ako as a director eh. Parang, okay, pag ganito yung emotion, bumababa muna, tapos aakyat ulit, ganyan, ganyan. Ginagraph mo yun, eh, hindi pwede kasi na ganyan lang lahat. Na lahat na lang iyakan. Every time magdadrama, umiiyak. Yung gano'n, I Mhm. don't think in that eh. May mga layers kasi eh. Parang, hanggang dito lang muna. Tapos, itataas mo. Dito iiyak ka na. Dito hindi ka pa may... Yung gano'n. And of course, you will have to ask your act. Ako kasi I always ask my actors, kung ikaw lang ang gagawa without me telling you what to do, how will you do it? So, Mhm. nag-ano kami lagi. We have discussions on the set. Kasi ganito, ganyan, ganyan. Ako kasi ganito, ganyan, ganyan. Ikaw, yun. How would you react to a certain situation? Yung mga ganyan, you have to discuss it with your actors because yun na nga, ayoko rin dinidictate masyado kung ano talaga yung gagawin nila. Unless it's really vital at yun yung gusto ko. Kunyari kung kailangan na sinabi mo, hindi, buhos mo tong putik sa kanya, ganyan, ganyan. Yung mga Mhm. gano'n. But otherwise, when it comes to emotion, I want it to come from their heart talaga. Kung Yeah. nafe-feel nila, it should be authentic, should be real. Hindi yung basta inacting lang, iniyak lang, porque may luha, okay na. Yung ganoon. It has to, you have to make me believe na that's how you feel. Kung ano yung nasa eksena, yun ang nafe-feel mo. You have to make me believe. Otherwise, hindi siya good take for me. Yung ganoon. Mhm. Kaya nga direct grabe, kaya totoo din yung luha ng mga nanood. I mean, including me, hanggang ngayon naiiyak pa rin. Kasi ang natural na parang talagang grabe, finally nagkita na sila. Tapos totoong-totoo yung mga Oo. emosyon ng kung ano yung naramdaman ni Jelay at ni Victoria. Ganun yung ipinakita ni Gretchen at ni Bea doon sa eksena. Yes, ang galing-galing nila doon. Mhm. And even Arlene Mulak ha, yun 'di ba kasi siya yung Oh, unang yes. binalita tapos yung And don't forget, si John Arcilla. yes. Oo, yung siya naman yung sinurprise niya, 'di ba, na bumalik na siya. Oo. Di ba? Mhm. Ang ganda ng cast. You have John Arcilla, you have si Irma Adlawan, di ba? Yes. Sila Arlene. Mhm. Parang, di ba, up to this day, ang gagaling nila. Yes. Pero ano pala, of course, si Robert Arevalo, no? Hindi Robert natin Arevalo. napag-usapan yung pagiging papang niya. Kayo rin ba ang Oo. namili sa kanya, direct, to Yes, become oo. papang? Oo, Okay, kasi paano po nangyari yan? sabi ko, I want somebody like Pitoy Moreno or yung mga ganyan. Sabi ko parang yun ang mga pegs. Sabi ko Pitoy Moreno na mas masculine or Yes. yung mga talagang iconic designers, 'di ba? Na nasa age bracket nila. So sabi ko, sige gawin natin si Robert Arevalo. Actually, nagulat si Robert. Sabi, really, I'm playing gay. Mhm. Sabi ko, yeah, sabi ko, gay po pero hindi siya yung loud na ano, yung meron lang mga taray, may mga konting ano lang, pero hindi yung loud na gay, yung gano'n. And sobrang na ano siya, parang talaga, parang sobrang siyang natuwa na nakakatuwa kasi for a veteran actor like Robert Arevalo, di ba? And of course, at the time, siya rin talaga yung hinanpick namin. Sabi namin, kailangan magaling din ang ka-eksena ni Gretchen for Gretchen to give. Kasi Mhm. ano yan eh, give and take nga yan eh, di ba? Sila yung madaming eksena together. So, kailangan talaga give and take ang bawat isa sa kanila. And Mhm. yun, it's a breeze, of course. It's Robert Arevalo. Yes. Sobrang With galing the ni scarf. Papang. Yes, with the With the scarf. Hermes scarf. Tsaka, direct, ang galing-galing niya doon sa eksena na pinanonood niyang nagla-love making si Victoria at Louie, di ba? Tapos yung gumaganon-ganon lang siya with his flower. Oo. Nakakatuwa. Mga kaloko. Mhm. At alam mo pala, ito pala, one trivia lang. Alam mo, do you remember yung love scene ni Louie at ni Victoria? Yes, yung pinakita yung si Dos. Yung ba yun? Yung sa table. Yung sa table. Alam mo, at that time,
Parang sobrang kabado si Derek at saka si Gretchen. Sabi, Derek, paano namin gagawin? Sabi ko, I want it wild, I want it earthy, I want it passionate, yung ganyan. So parang, so sobrang kinakabahan si Gretchen. Syempre, of course, di ba? Hindi naman siya, I mean, she's done that, pero not in that magnitude, di ba? I mean, Yeah. di ba, nagpapasexy lang siya noon sa Seiko, pero hindi ganyan ka, ano, sabi ko kasi this time, it's mas mature, mas, 'di ba, mas malalim, hindi lang basta Mhm. dancing ganyan. So, nakakatawa silang dalawa kasi bigla sila nag-request sa direct, pwede bang totohanin natin yung ano, yung brandy, Ah, oo. no? Para ma-overcome nila yung ano, yung syempre first time nilang magkikiss, magla-love scene ganyan together, 'di ba? Hindi naman kasi sila lovers eh. So, pero kailangan nilang gawin for the scene. So, Mhm. nag-request sila na mag-shot. So, sige, sige. So, naka-shot sila, no? Kaya, nung pag pinanood mo, mukha talagang totoo, di ba? Na Oo. love scene niya. That's one of Mhm. my favorite scenes eh, yung love scene na yon. Yung, Pero di ba, important nga siya, direct, di ba? Kasi doon nga nalaman na, si Louie at si Dos ay iisa. yes, oo, di ba? From the day ball, napunta sa hagdanan, Yeah. kung saan iniikot nila yung condo. Mhm. Yun. And then of course, direct, the finale, yung fashion show at saka yung chandelier na controversial, di ba? Yes. Mm. Una direct, planado yon na yung chandelier mahuhulog tapos guessing game na may natamaan ba, may nahulugan ba ng chandelier. Yes, of course. Naka-ano yun? Nasa plot yun. Kasi, tapos, and actually more than that, inisip namin, sinong gagawa ng chandelier? Oo nga, Kasi, direct. Okay, the story muna of the kasi chandelier. sobrang bongga ng chandelier, hindi pwedeng ipagawa lang sa isang props man o set man. So talaga naghanap kami ng gumagawa ng chandelier na or isang actually hindi siya talaga gumagawa ng chandelier pero ano siya jewelry designer. Yon ang kinontak ni Elfriend. Sabi niya, "Oh sige, may na ano na kami na gagawa ng chandelier." Alam mo, ang daming ano yan, process yan na may pina-sketch. Sabi ko, sige. Tapos may mga revisions from the first sketch. Tapos gumawa ng model. Tapos gumawa pa ng, as in ganoon. Kasi parang Hollywood. Yung kasi normally makikita mo lang pagdating mo sa set, sana yung chandelier? Ay, ayan, nakasabit na. Normally, ganyan lang yan. Ito, Yeah. it's a process from who will do it, tapos patingin, sige, patingin ng design, patingin ng sketch, revise the sketch, o sige, ginawa ng, ano, ng model. As in, ginawaan talaga siya ng model, o paano siya mahuhulog, ganito, ganyan. As in, nakaano yon. Kasi Grabe. Very ganon yun. intense. Yes! So parang hindi siya basta-basta nandiyan siya, dila, okay, kunan na natin. Hindi. It's really grabe ang planning ng ending na yun. Kasi nga parang Mm-mm. sabi namin, we cannot do any less than what Yeah. we've shown. Kasi ang laki na ng pinakita natin. Dito pa ba tayo papalpak sa ending, di ba? Mhm. So So yun yun ang naman. idea ang naisip nyo direct na it has something to do with Yeah, yun nga, the Phantom of the chandelier. Opera. Inside. Bumagsak yung chandelier. Grabe. Pero grabe bumili ako ng DVD talaga niya. Well, kinakolekta ko naman talaga yung DVD na magkariba. Pero alam mo, ini-skip ko talaga yung ibang volumes. I really have to buy the The DVD right ending. after the finale to see kasi 'di ba nandun yung surprise na okay, ano ba ang nangyari talaga? So yung maliit lang naman na eksena na sila ay nakaiwas pala dun sa Oo. pagkakahulog ng chandelier, 'di ba? Pero ang daming nag-guessing game niyan eh. Shucks, namatay ba si Jelay? Kasi 'di ba siya yung hindi pinakita sa magazine nung dulo, yung pala billboard niya yung ipapakita. Oo. Mga Mhm. surprises. Pero direct, was it also your idea na kasi nung finale, 'di ba? Tandang-tanda ko na wala siyang episode title in the beginning. Lagi kasing meron, 'di ba?
Mm. Tapos, for the final episode, doon siya pinakita sa huling-huli talaga na yung nag-pan up sa cloud, sa sky, tapos lumabas yung the finale, ganyan. Tapos, ang ganda-ganda ng effect. Mm. Well, of course, ano na yon sa it's a creative ano na with sila Miss Jeannie tapos with the editor so parang natin Yeah. gagawin sige ito na finale na to ibahin naman natin yon. Ang ganda ng direct. Doon nga ako naiyak kasi parang, ay, tapos na talaga yung magkaribal. Wala na akong papanoorin pag And 9:30 of ng gabi. course, di ba, as you all know, after that, ang dami nag-clamor for, di ba, Magkaribal Season 2, di ba, second, Yes. no? Kaya nandun Mhm. umano ang Alta. Yeah. Kayo rin ba sana direct ang magdidirect ng Alta had it pushed through? Yeah, at ginawa ako na yung nag-direct ng ano no, ng trailer, ng teaser Wow, ng the very beautiful trailer also in San Agustin yeah, Church. oo. Ako nag-direct noon with the Mhm. with that music, 'di ba? Ano nga, Yeah. maging buksan ba 'yon or something? Oo. Mhm. Pero tama Yon. ba direct na ang supposedly na project nila ni, 'di ba si Angelica at saka si Gretchen kasi talaga yan, yung nakaplano na Yes, oo, sila sila talaga ang, yan. Tapos Oo, parang with may lalabas pa nun Casey. na pinulot ka lang sa lupa dapat, tapos biglang ginawang original story. I don't remember kung galing nga sa pinulot yun eh. Basta matagal din ang ano no, conceptualization eh kasi parang it's about yung Alta is a jewel actually eh Yeah. na diba? So anyway, so we have sayang din yun eh. It's such a big cast, di ba? With Gretchen, Angelica, Casey Concepcion, tapos si Dieter, Sanjo, Luis Manzano, Yeah. di ba? So, Mm. ang ganda noon, ang ganda sayang noon eh. Tapos, Yeah. you know, when it was shown doon sa Ad Congress, kasi di ba sa Ad Congress, papalabas yung mga upcoming shows, Yes. pamilya shows, ganyan. Alam mo, nung pinalabas ang trailer ng Alta, lahat nag-standing ovation. Parang, what? As in, kasi syempre, ang hype namin doon is from the makers of Magkaribal, di ba? Comes Yeah. after Passion, True, 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 ganyan. Yes. Oh, and that's nakita nila yung trailer, ang mga linyahan din, di ba? Grabe yung mga linyahan. Oo. Aso lang ang hindi nakaka yung mga ganyan. Oo, yung mga ganon na effect. Oo, maganda ako, dun pa lang, talo Anybody? ka na. Oo. Uh. Gabi, so nakinayang ka rin direct nung hindi siya natuloy, syempre. Well, of course. And ano eh, nag-ano na kami nila Angelica noon, nag-workshop pa nga kami eh. Sila Gretchen, sila Angelica, sila Casey. Nag-workshop po na kami noon for Mhm. the show. And ready na. I forgot na what really happened after eh, kung bakit hindi nag-push. Mhm. Anyway, that's Anyway, 'di ba, malay naman natin ano, pero yun nga sinabi kasi si G3 'di ba kinwento na niya sa isang live niya ata yung yung at least the premise of the story sana no. Pero yun nga sinabi na talagang na-shelve na kasi 3 times ba na-shelve daw, 'di ba? So, yeah, I think because it's too expensive. I think one of the reasons kasi ang mahal nga na magkaribal eh. So sinasabi namin, well, of course, it shouldn't be any less than magkaribal. Although kung di mhm. man ipantay na sa magkaribal, it should surpass magkaribal because yun Yeah. ang expectations sa mga tao. Sabi ko, Mhm. we created a niche sa magkaribal na ito yung audience mo. Hanapin nila yan sa Alpha. Yeah. Hindi pwede hindi natin ibigay. Mhm. So, yun. Direk, ang isa pa pala mga secrets na gusto ko lang malaman. Yung pagta-transition nyo, di ba yung sofa kasi isang floor lang yun, di ba? Pero nagkaroon ng mga opisina na parang sa ABS yung ba sinushoot. Paano nyo napapag-match-match yun? Ang galing-galing kasi na it really looked like just one, location. Oo, di ba? Well, yun yung magic of editing, magic of production design. you know, actually, ang nag insist talaga sa mga locations si Elfren eh. Sabi niya, direct, dito ya. Tapos sabihin ko, paano mo gagawin niya? Magmamatch ba? Sabi niya, magmamatch siya. Ako bahala. Gaganyan siya. So, ako, sige. Kasi nakikita, papakita niya sa akin, okay, ganito ko gagawin niya, ganyan. Okay, sige, sige. So, more or less, alam ko na ang camera placements kasi sabi ko, dito magkakamera ako dito at sa alba sila dito, ganyan, ganyan, ganyan.
So, Mhm. binablock ko na sa kanya, nag-uusap kami. So, ayun. So, napaplan naman mabuti. Yeah. But it was very tedious for sure, direct, lalo na sa pagdidirect nyo Eh, kasi magkakatuloy yung mga eksena pero magkakaiba ng lugar when you tape it, di ba? so, iba-ibang Grabe. lugar actually yon, hindi lang ba sa ABS kasi may isa pang building sa Makati kami pinagshootingan noon. Oh. Yeah, hindi lang sa sofa. There's another building na doon naman namin ginawa yung ibang location. Yung ganon. Mm-mm. Grabe naman pala ang Abella Group of Companies. Sa Yes. iba-ibang lugar Nakakatawa pala, ang di ba? Abela Group of Companies. Oo. And then, Direk, what do you consider na lang as your favorite moments or mga any pa na trivia that you wanna share na baka hindi natin napag-usapan pero interesting to talk about? Parang yun na yun eh. Well, as far as yung mga natatandaan ko, because it's been so long, no? Yung mga na-share ko na more or less yun na yun. But it was really a fun set. At naging family kasi kami doon eh. Mhm. Even si Gretchen, parang sa sobrang niyang tuwa, alam mo yun, madalas yan, kung ano-anong pagkain pinapabili para sa lahat not only for the cast, even for the Mhm. crew. Yung mga ganyan. Tapos, of course, it's the first time na mag-shoot sa Greenbelt 5 ng fashion show. Yeah. Di ba? If you remember, Yes, hindi, yung sa alam pilot mo, week po yan, di ba? nakakatawa kasi because ang 'di ba ang Greenbelt 5 kasi puro luxury brands, 'di ba? Na Yes. Louis Vuitton, ng mga Mhm. 'di ba? So since luxury brands sila, parang nung binato ko sa kanilang, oh, let's shoot a Greenbelt 5, parang lahat, what? Are you serious? Yung ganyan, para sa ko, yeah, why not? Sabi ko, there's no harm in, di ba, doing the proposal. Tell them ito mangyayari, ganyan-ganyan. So, Mhm. parang lahat na shock na parang talaga ba? Sabi ko, sige. Ako naman, of course, at the back of my mind, suntok sa buwan kung papayag ang Greenbelt 5. Because Mhm. bago noon ang Greenbelt 5, di ba? Parang, para at that time, parang, di ba, yun yung pinaka-posh na, na fashion, na mall. So anyway, Yes. so, sa sobrang gusto nila yung show, sabi niya, sige, sige, pumayag sila na mag-shoot kami sa Greenbelt 5. We have to close, di ba, yung fountain area. Yeah. Uh-huh. Ayun. Tapos nakakatawa, syempre kami ni Gretchen, before, so setup, ganyan-ganyan. So, habang naghihintay, si Gretchen magyayaya, sabi, punta tayong LV. Pupunta kami ng LV. At least may pinagkalibangan habang nag-set up. Nakapag-shopping pa kami. Oo. Ang saya. Alam mo yung gano'n na yun, sobrang ina-enjoy na namin yung yung set. Hindi lang siya work. Yeah. Ina-enjoy mo na yung gano'n, nakakatuwa. And of Mhm. course, sila RS Francisco, di ba? Correct. I, Grabe. I this is where RS and Gretchen became very close friends. Mhm. Because of Magkaribal. Kasi Of nga course, sila din yung naging magkalapit doon. yes, so of course, si Tofi Calma. Yeah. Ayun, Doon ko lang nalaman direct na iba pala ang background ni Tofi Calma before magkaribal. I mean, he had yes. also a different niche. Tapos Yeah, bigla naging that's another ganito. episode for you. Oo. 'Di ba? Pero ang saya, grabe direct. And super thank you direct for sharing these stories and for, of course, creating Magkaribal na yun nga, hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin. I'm sure hindi lang ako but a lot of viewers. So, with that direct, meron ba kayong mga mensahe sa mga hanggang ngayon sumusuporta pa rin at nanonood pa rin ng Magkaribal kahit it has been what? 14 years since it was aired, 'di ba? Yeah, thank you sa inyong lahat. Thank you for for continually uh, viewing Magkaribal even sa ibang platforms. Nakakatuwa lang kasi parang pag mayroong mga nakakasalubong ako tapos nalalaman nila, ay, you directed Magkaribal. Oh my God, that's my favorite show. Ganyan-ganyan. Tapos sinasabi nila, you know what, Direct? My mom used to watch Magkaribal. Tapos
inaabangan namin kung anong suot ni Vera, kung anong suot ni Victoria. Tapos talaga hinahanap namin. Alam mo yung mga ganyan. Tapos, nakakatawa. Yung mga, there's this one lady na may store siya sa Green Hills. Tapos sabi niya, alam mo ba, hinahanap ko yung mga fake versions ng mga damit ni Victor. Kasi daw, hinahanap sa kanya ng mga clients niya, ng mga customers niya. Parang ito sinasabi, meron ka bang ganito? Ito, nakita ko suot ni Gretchen sa Magkaribal. As in, meron sila mga screenshots. Tapos parang yung mga Natori, yung mga ganon, yung mga Balenciaga. Kumain mo naman ako ng ganyan sa Bangkok. So, as in, naging ganoon siya. Yung parang they really look forward kung ano yung sasuot ni Victoria at ni Vera sa mga episodes. Tapos talagang hahanapin nila kundi man yung exact yung syempre the fake version of this and that. Yung mga gano'n. Sobrang nakakatuwa kasi parang okay, parang naniwala sila doon sa show. Yeah. Yung gano'n, nakakatuwa. Direct ngayon, ano ang inyong pinagkakaabalahan? Ngayon kasi di ba puro ako movies Yes. I have a upcoming movie na di pa pwedeng anuhin. Pero yun, films. Congratulations din Direct, of course, sa success ng last 2 MMFF entries nyo, di ba? Family Matters and Family of 2. Yeah. Nako, Direct, thank you so much for saying yes. And for thank you so much. Looking back with me sa mga Magkaribal memories and for sharing trivia and stories of the show that we do not know yet until today. Maraming salamat, Direct. Yeah, I hope you enjoyed this conversation. Nako, salamat po, Direct. For sure, kami lahat ay nag-enjoy sa pakikinig sa mga kwento sa Magkaribal. And of course, sa ating listeners, huwag nyo kaming kalimutang i-follow sa aming social media accounts at dito sa kung saan man kayo nakikinig or nanonood sa ating platform. Don't forget to always be kind and God bless us all. This is Rewind. Bye. Thank you, Direct. Salamat. Thank you.